Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. So, parang alas 2 na yata, no? So, pasensya na po kayo kung ganitong oras po ako nagbablog kasi alam niyo naman po na ayun, meron nga po tayong trabaho at inaasikaso. So, muli po magandang umaga sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga minamahal po nating mga kababayan. So muli po dito na naman po sa ating programa ay makakapiling na naman po ninyo ang inyong lingkod, no? O makakasama ang inyong lingkod dito po sa ating programa ang reaction mo, Birada Ko. So sa araw pong ito o sa umaga pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong ginawa po ni Sara Duterte, na kung saan ay agad na nagpresenta. Kung napanood po ninyo, agad siyang nagpresenta bilang abogado po nitong ni Attorney Lopez. So dahil nga po sa nagaganap na komisyon doon po sa detention jail ng Kamara, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, natatawa po talaga ako dito kay Attorney Lopez at dito po kay Sara Duterte na kung saan po ay gumawa ng kadramahan para lamang po makatakas si Lopez sa kulungan. So para po maintindihan po ninyo ang lahat, panoorin po muna natin ito pong mga naging kaganapan po dyan sa nasabing ng detention facilities ng Kamara, no? So ito at panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. And then ma'am, opo, ibabasahin na po namin ma'am yung order na naka-arrest naman po. Ma'am. Okay ma'am. Ito ma'am, isa po ulit tayo. Just a moment. Yes ma'am. Do I need my lawyers to be present? Hindi naman po ma'am. Hindi naman No, po. I really This like time. my lawyers to be present, ma'am. Opo. Ma'am, hindi po muna ngayon. Kasi ma'am. Who are you doon- transferring me now? Yes po ma'am. No, I really want my lawyers to be present. Attorney, ang order ng committee ng House is Yes. to transfer you immediately. I understand that, Yes. but I really like my lawyers to be present. Can we arrange that while on transit? No, I really like my lawyers to be present. Kasi Ma'am, we can arrange that naman ma'am for you. Pero ma'am, let Can we us... call them now? No ma'am, let us implement this first ma'am. Because No, we are I need my under... lawyers to be present, ma'am. Please. I need my lawyers to be present. Ma'am, not here po. Opo. I am serving my detention in good faith. Opo. Please know that. Opo. From the US, I came back. I sat there and I answered the questions. So, I would like my lawyers to be present. Ma'am, are your lawyers around? We are going to call them. And ma'am, but we are ordered to I want my implement this lawyers to be immediately. present. Ma'am, please. Opo. So, Please ano dito understand. also? kasi ang ano sa Wala akong problema, Yes, yes. sir. But I need my lawyers to be present. Before we can effect this, ma'am? I need Because my ba- lawyer. No, let them come with me. Or at least masabihan ko sila. Ma'am, safe naman po kayo with us. Opo. It is not that. Wala akong issue about that. Leave the room now. Ma'am, ma'am, may lawyer naman po kami dito. I am not going Okay. anywhere. Just Opo. leave the room now. Leave the room now. Ma'am, we'll check muna po sa aming committee. Walang problema. Leave the room now. Yan. I just want my lawyers to be present. Narinig niyo yan lahat, ha? Opo, opo. I want my lawyers to be present. Please leave the room now. Paki-inform mo na sa Leave the room now. You can stay there. Walang problema. Nicole?
Leave the room now. Opo. Please just leave the room. Ma'am, wait lang po. Maghintay lang po muna kami ng instruction. Kung ano naman po yung instruction nila. Leave the room now. Oh, it's okay. Please just go out. Leave the room now. And then, So, dito po sa video pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, napanood naman po siguro ninyo at malinaw naman po siguro na nakikita ninyo dyan na o nakita ninyo na walang panghaharas o pambabastos na nakita sa bidyong ito. Wala po kayong nakita na kung ano man na masasabing mali, no? Nakita ninyo naman, di ba? O nakita naman siguro ninyo kung paano po ginalang ng mga kawani po ng kamera ito pong si Attorney Lopez. Nakita naman siguro ninyo kung mayroon ngang agresibo dito o medyo bastos sa bidyong ito. Dito, makikita nyo po talaga na itong si Attorney Lopez, akala mo kung sino. Makita nyo naman, di ba? Malinaw po yan na kumbaga pinapaalis niya po yung stop ng camera na kung saan inuutusan lang naman ng ating mga mambabatas na kung saan tumutupad lang naman po sa kanilang mga gampanin. So pinaliwanag naman po sa kanya na walang mangyayari sa kanya with video po yun. Para wala po tayong masabi sa mga tauhan po ng kamera. Kasi tulad ng sinabi ko, with video. Diba? So, wala pong ano doon. Hindi tinago, hindi kinover yung nasabing usapin. So, nakita rin natin kung gaano po kagarapal ito pong si Lopez. Na kung saan, iba po yung kanyang muka o reaksyon o ipinapakita doon po sa hearing ng kamera. Kumbaga, nagpapanggap lang po siya doon sa camera na mabait. Nakita nyo naman yung natural po niyang ugali, di ba? Kung mapapansin po ninyo, di ba? Kung paalisin niya yung mga stop ng camera, ganun-ganun na lamang po, di ba? So, pero ganun pa man, nakita naman ninyo, di ba? Pero ano ba? Pero ano ba ang nangyari pagkatapos po nito? Pagkatapos po na siya ay hayaang makakuha ng kanyang abogado. So, para malinaw po, ito po ang nangyari, mga minamahal kong mga kababayan. Ito't panoorin po natin. So, para wala po kayong masabi, o para makasabihin ng iba, gawa-gawang kwento lang to. So, ito't panoorin po natin. for the years 2022. Ako po yung lawyer niya ngayon. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Ng order, napasok na po yan. Ako po yung lawyer niya ngayon. Yes, ma'am. Opo. Kasi, this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. For contempt. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply read it to ma'am. Yes po. Ma'am, no, I think that's a different one, ma'am. That's... Yes, ma'am, but before I give you the copy, ma'am, will you please allow me to read it? Can you just give us a copy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, ma'am, may I continue into the utilization of public funds, particularly the budget appropriated to the office of the President, Vice President, I mean, for the years 2022, 2023. So, ayun mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo naman po na maayos pong mag-approach ng mga napakaayos po, napakaganda mag-approach po ng kawani ng ating kamera. So, nandun po sa loob si Sara Duterte. Napanood nyo naman. Na kung saan nagpakilala po
na siya ang tatayong abogado nito pong ni Lopez sa oras na yon. Diba? So dito, mga minamahal kong mga kababayan, talagang matatawa ka. Halos lahat inako na yata ni Sara Duterte. Diba? So, naging DepEd Secretary na siya, kahit hindi naman siya pwede. So ngayon, naging abogado naman itong si Sara Duterte ni Lopez. Kahit siya ay Vice President na, so baka gusto din niyang maging congressman o kaya naman maging judge na rin, no? So dito sa bidyong ito, mga kababayan, napakalinaw po na wala po kayong makikita doon na anumang mga kawalangyaan o katarantaduhan o panghaharas. Di tulad po ng kung saan ipinalalabas po ng mga vlogger nitong ni Duterte na ayon nga po sa mga DDS vlogger, hinaharas daw sila. Wala naman po kayong nakitang ganun, di ba? Malinaw naman po yun. Maganda po yung kanilang pagbibigay ng galang dito po kay Sara Duterte, kahit alam naman po natin na hindi naman po siya kagalang-galang. So, pagkatapos po nun, humingi po pagkatapos po na humingi po ng copy ito pong si Sara Duterte o ng kopya na tungkol po doon sa kasulatan na nag-uutos na ililipat itong si Lopez sa ibang jail facilities o sa Mandaluyong Women Correctional Facilities. Pagkatapos po nito, agad po silang siniraduhan ng bintana nitong ni Sara Duterte. Tama? Nakita naman po doon, malinaw naman po siguro. Pero patuloy pong binasahan ng ating mga kapatid o ng kawani ng nasabing kamera ito pong si Atty. Lopez bago nila inilipat si Lopez sa Mandaluyong Women Correctional Facilities o bago po sila pumasok. Bago sila pumasok sa kinaroroonan po ni Lopez na kung saan kasama po niya itong kanyang naging abogado sa oras na yon na walang iba kundi itong si Sorimao. So pagkatapos po na siraduhan, balik ko tayo doon sa pagsirado ni Sara Duterte sa bintana. So pagkatapos po na siraduhan ng bintana ni Sara Duterte, ito pong mga kawani ng kamera. Ito na po yung susunod na mga nangyari na talagang matatawa ka sa kadramahan po nitong dalawa. So, para lang po sa akin, ito po, ito po ay kanilang palusot. Kasi, di ba? Kasi nga, di ba, gusto ni Sara na itong si Lopez ay bantayan o kumbaga, maialis doon sa kulungan. So, kaya ang ginawa po nila o ginawa ni Lopez at ni Sara ay ito po't panoorin natin at bago po tayo magbigay ng reaction dito, mga minamahal kong mga kababayan. So ito po't panoorin po natin. I'm so scared because I'm sure they're going to break that door anytime now. Alam nyo, ginawa ko, tilagay ko yung katre, yung double deck na bed, pinush ko sa door para hindi sila makapasok. I'm just a regular government employee. Really, I do not understand that entire, gamut of whatever it is that is happening politically. I'm just the worker in the office of the Vice President. So I don't know why they're doing this to me. Because in this facility, the lock is outside. I mean, people can just go back. So we were parang surprised. What's that about? Kasi matutulog na kami, di ba? Tapos yun, suddenly they all came in PNP and then some other person in parang uniform. Lahat-lahat po sila dumating. And then they said they want to read me an order. I would not have pushed that bed by myself if I did not feel that I was being threatened. My life is being threatened. Alam niyo, I'm sure you saw in the hearing that my back hurts. I cannot parang
lift heavy things. May ganun. But dahil natakot ako, I feared for my life. I really pushed that by myself. They gang up on you in the middle of the night. So, ayun po mga minamahal kong mga kababayan, ano. So, pagkatapos po na pagsirhan o pagsirhan sila ng bintana nito pong ni Sara Duterte, agad po silang gumawa muna ng isang video. Isang video na paninira laban po sa mga kawani po ng kamera. So, pero ang hindi nila alam dito na recorded po yung lahat. Lahat ng ginagawa po ng ating mga staff dyan sa kamera. So, para po walang masabi, sabi ko nga, simula nung sila dumating hanggang nakipag-usap, naka-video po yon. Kasi alam nila ang galawan po ng mga Duterte, maging ng mga tao ni Sara Duterte na kung saan may plano sila o may balak sila na hindi maganda. So dito, sa totoo lang, dito po talaga ako natawa dahil inutusan ni Sara Duterte yung kanyang aso na gumawa ng isang kadramahan nang sa ganun ay, alam niyo naman, magmukha po silang aping-api. O kaya naman, magmukha po silang, kumbaga, kawawa sa mata po ng taong bayan. Habang ito naman pong si Sara Duterte ay nasa likod po ni Lopez na animoy nagmukha pong manghihilot. Habang nagsasalita po ng kasinungalingan, ito pong kanyang staff o kanyang staff na kasabwat po niya sa pagnanako po sa pera ng taong bayan. Para nang sa ganun ay makalusot po sila, no? Nang sa ganun maanuhan nila, malusutan nila yung sitwasyon na yon, tulad po ng sinasabi ko. So pagkatapos po nun, mga minamahal kong mga kababayan, ito na po yung mga sumunod na nangyari. Ito na po yung mga sumunod na nangyari. Pagkatapos po na magdrama ito pong aso ni Sara Duterte, pagkatapos po na gumawa sila ng ganong eksena, na kung saan ay diniktahan po nitong ni Sara Duterte para po makalusot at para makatakas doon sa kulungan itong si Lopez, inutusan po ito ni Sara Duterte na magdrama para dalhin sa hospital. So, ayun na po yung mga sumunod na nangyari. So, eto na, dahil nga po sa nagdrama, eto na, dahil nga po sa nagdrama po itong si Lopez, dinala po siya. So sa madaling salita, dahil nagdrama, dinala po siya sa ospital. Na kung saan, nagkaroon po ng hindi magandang mga nangyari. Na kung saan, mapapansin mo na talagang hindi po hinihiwalayan ni Sara Duterte ito pong si Lopez. Siyempre, nakita nyo naman, baka nga naman baka magsalita itong si Lopez, kaya todo bantay itong si Sara. So, meron po akong napanood, mga minamahal kong mga kababayan, na isang video na kung saan muntik masirhan ng pinto ng ambulansya ito pong si Sara Duterte, na kung saan muntik nang mayupi yung mukha niyang dati ng tabingi. Ito, panoorin po natin, mga minamahal kong mga kababayan. So, ito Sorry. Ano? Sama-sama ka sa kayan dyan. Sorry. Ayun. Ako natin nag-office ko yung sa sana. Kaya ko tayo. Observan tayo sa Boss, ganun lang. Tayo. Ano na, atraso lang, please. Copy, Yusef, we have you. Love you, Yusef. Love you.
Tawag naman yung Ano ba? Hindi ko ba nakita yun? Hindi niyo nakita yun? Hindi ito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke. Dadalhin po namin sa St. Luke. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala niyo Hindi dito. ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Ibang driver po yun. Hindi Hindi, ko sir. po alam yun. What you did, you saw it. Huwag mo nang sagutin. Huwag, sir. Vice President yan. Ano yung abogado nila ito? Kunin ko na niyo. Sasarahan nito, Dibilya mo, ro. Gago. May mga oras. Kapulisan. Even ang military, may representation kayo. Kayo sumunod sa mali. Hindi convict yan. Hindi suspect yan. Detainee lang yan ng contempt. Sir, nung nanggaling kami ng Batasan, sinabi ko, St. Luke's kami pupunta. Hindi niya kami sa veterans. Oo. So what is that? That you will bring her to St. Luke's? No, Saan yan? Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So, sir, sumunod kay sir. Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan. Lahat ninyo, Spirit nyo, mga pulis. Kayo may mga pamilya, kayo may asawa at mga anak. Police, dapat loyal kayo sa Constitution, hindi sa politician. Protect the people, not tambalos-los. Constitution po, sa batas, hindi sa kay Sir, tambalos-los. hindi to bargain. Hindi to bargain. Hindi to bargain. Ilabas niyo yung... Sir, tingnan mo. Opo, ma'am, opo. Kasi dito, doktor na nagsasabi sa'yo, doktor ka. Kasalanan nila. Pag may nangyari kay Atty. Lopez, Attorney Relakan. Attorney Kami na lang magsusugod sa ospital. medical emergency. Sige po, doktor ang masusunod dito, hindi pulis. Attorney Relakan. Doktor ang masusunod. Kailangan dyan. Major problem to eh. Ako, pulis. Police, back off! Back off! Police! Ambulansya niyo kami. Alam yun, nagkakaroon lalo na anxiety yung tao. Pwedeng mag-heart attack yan. Atras kayo. Atras po tayo. Lilipat tayo. Nagagalit si Tito. Wag na isa na may Kami na lang. Hindi naman sisisi yung may mga police kasi na Hindi naman makatakbo. pero muntik maipit eh. Ayaw niya, ayaw ni Atty. Lopez. Binigyan kayo ng Umalis siya. Love you. Double order. Tama na, sir. Tumabi ka naman muna pag sinabi ka. Huwag ka na bumida. Sir. Please back off. Dahil yung mukha na yan, oh. Please back off. Dahil yung mukha na yan. Yung ano? Yung tinawag. Okay, pero wala. Tama nito. Maraming sama eh. Pwede to. Samahan niyo. Tumuli ka na kayo kung ano. Ingat po.
Yung Charlie natin ganito. Hindi tayo may nakapoy. Oo din ma'am, ako yung gulo. Pakitama po rin kayo driver, yung sa ibang nakadali na naman. Yung mauna, tayo sila. Ay, ambulance, sunod tayo. Pag namatay, yung pasyente, yung nanay, kamatitay, kung paano mamatay ang anak niya. Okay? Okay, sumunod ka. Ang ganap ng sasakyan mo. Ingat po, ingat po. Mga kapuso, nandito tayo sa Veterans Memorial Medical Center. Sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng komosyon. Pinakalampag na ng taong bayan itong ambulansya ng QCPD dahil nakaharang ito sa ambulansya kung saan nakasakay si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na ito, eto na, nakaalis na yung ambulansya at ililipat si Attorney Lopez sa St. Luke's Medical Center. So yun mga minamahal kong mga kababayan, kung mapapansin nyo po dito sa usapin pong ito mga minamahal kong mga kababayan, dali lang ho ano ko lang po itong ating laptop. So dito mga minamahal kong mga kababayan, nagkaroon po ng komisyon. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, hindi po kasalanan ito ng pulis. So, sa video pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, nakita naman po ninyo, diba? Maganda naman po yung ginawa ng pulis, yung kernel po na nakita natin sa video, no? Malinaw naman po, di ba? Nakita nyo naman kung papaano niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. So ngayon, dahil nga nakita niya na napakaraming tao at nakita niya rin na marami ng tao na nakikiisyoso, kailangan niyang magmadali. At isa pa, emergency po. Emergency po yun. Kailangan mailipat yung pasyente sa tamang hospital. So bakit po kailangan mailipat sa tamang hospital? Kasi ayon po sa narinig ko o nakita ko, nalaman ko yung driver ng ambulansya, mali yung pinagdalhan nito. Siguro nalito na. So kaya sa ibang hospital niya nadala ito pong si Lopez, imbis na doon sa tamang hospital na dapat pagdalhan dito po sa taong ito. Dahil nga emergency yun at kailangan magmadali, hindi napansin itong ni Colonel na nasa likuran niya, itong si Surimao. At bigla na lang, pumosisyon doon po sa pintuan mismo ng ambulansya. No? Kaya nung sinirado ng pobreng pulis yung pinto, nagulat siya dahil may pumigil at bigla na lamang pong may mga sumigaw sa kanya kung saan nagkaroon ng komosyon. Sabi po ng iba, parang gusto nilang palabasin na bastos itong Colonel. Pero kung makikita po ninyong mabuti, kung titignan po, papanoorin po ninyong mabuti, hindi po intensyon ng Colonel na itong si Sara ay ipitin. Malinaw po yan. So, maririnig nyo din po doon na may nagbabanta na po. Tandaan nyo yung mukhang yan. So, parang maririnig mo talaga na may, pati yung mga taong nandoon, talagang masasabi mong parang mga hindi magaganda yung loob, hindi magaganda yung isip. Biro mo, pulis, pagbabantaan mo. Anong ibig sabihin nun? Para sabihin ng mga nandoon ng mga tao ni Sara na tandaan niyo yung mukhang yan. Nananakot kayo. Tandaan niyo, MPA lang kayo. Pulis yun. Wala nga kayong nagawa kay Kibuloy. Wala nga kayong nagawa. Tapos ngayon magbabanta-banta pa kayo. Ito naman mga bodyguard ni Sara,
Akala mo kung sinong matatapang na kahit isa sa inyo dyan, kahit pa mag one on man tayo, kahit lahat ng bodyguard ni Sara dyan, kung gusto nyo, duelo tayo, kakasahan ko kayo. Matapang lang kayo kasi, di ba? Pero sa totoo lang, lahat ng bodyguard ni Sara, puro bakla, yung mga pisot, yung mga yan. Pero para sa akin, hindi kasalanan po ng pulis yun. Dahil kung papanoorin po ninyong mabuti, yung video, malinaw po. Malinaw po na bigla na lamang pong sumipot ito pong si Surimao na para bagang isang halimaw na bigla na lamang pong lumitaw. Alam naman po natin na yung mga oras na yun ay hindi pwedeng magbagal-bagalan ka o maghinay-hinayang ka. Hindi naman po yung tulad lang ng namamasyal ka dun sa kalsada na pag gusto mong huminto, hihinto ka. Diba? Yung ganong pangyayari po, mabilisan po talaga dapat ang galawan dyan. Dahil maraming mga nakikiisyoso na magiging dahilan pa para hindi sila makaalis ng maluwag. So okay, pagkatapos po nun, mga minamahal kong mga kababayan, so nagsalita po itong si Sara Duterte dito po sa interview sa kanya ng media. Media ba yun o mga vlogger lang din o mga nakikiisyoso? Na kung saan ang tinitira po niya, ang binabanatan po niya dito o sinisisi ay ito pong si Martin Romualdez. Ano ba yung kanyang mga sinabi? Ano ba yung kanyang mga binitawang salita doon? So para malinaw po sa lahat, eto't panoorin po natin. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Patay agad? Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Jesus, patay agad? Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, inahabol mo ako. Hoy! Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Itsura ni Sara. So, dito mga minamahal kong mga kababayan, malinaw po na narinig natin yung sinabi po ni Sara Duterte na kung saan ang sinisisi niya po dito ay ito po si Martin Romualdez at ang gusto niyang sabi ba nga dito dahil sa gusto daw na maging pangulo, dahil daw sa, di ba, malinaw po doon na sinabi dahil gusto daw ni Martin Romualdez maging pangulo kaya siya ginaganon. So sabi po dito ni Sara na kung saan kung ano daw ang gusto ng nanay nitong ni Lopez, yun daw ang masusunod. Kung ano daw ang gusto ng magulang nito ni Lopez, yun ang masusunod. Kung ano ang gusto nito, so binanggit din po rin ni Surimao na dahil nga sa gusto daw maging presidente nitong ni House Speaker Romualdez, kaya hinahabol-habol daw siya ni House Speaker Romualdez. So nakakatawa nga naman. So ito pa po, ayon po sa kanya, sinabi nga po ng tolongges na ito, mga minamahal ko mga kababayan, ni Surimao. So pagkatapos po nun, mga minamahal ko mga kababayan, dito po ako natawa. Dito po ako biglang natawa. So meron po siyang sinabi dito na ang pagkasabi po niya dito tigilan na daw ni House Speaker Romualdez yung kanyang pag-aambisyon dahil sa kanyang pag-aambisyon na maging presidente dahil wala daw boboto dito. O sabi pa nga niya, walang boboto sa iyo. So inulit niya po yung salitang walang boboto sa iyo. Parang si Nora Honor lang na kumbaga walang himala. Pero meron. Yan po yung kanyang last words na binitawan. So, yun. Ang tanong, mga minamahal ko mga kababayan. Ito yung tanong ko sa kanya. So, sa kanya ba? May boboto pa
sa 2028 kung sakaling tatakbo siya bilang Pangulo ng bansang ito. Siguro yung mga nila, alipores. Pero yung mga alam na ang katotohanan, di ba? Ulitin ko, may boboto ba sa kanya? Ngayong alam na at lantad na sa taong bayan yung kanyang mga baho. Di ba? Okay, bumalik po tayo doon sa unang yugto po ng kanyang sinabi na kung saan po sinisisi niya po ito pong si House Speaker Martin Romualdez. So sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang, kung sino man po ang dapat ditong sisihin ay wala pong iba kundi si Sara Duterte, dahil alam naman po natin na kung siya ay lumantad at nakipag-usap sa mga mambabatas doon sa Kamara, walang Atty. Lopez na makukulong. Kung papanoorin po nating mabuti yung video ni Sara, makikita mo po na iba yung galaw ng dila ni Sara sa kanyang mata. So, ibig sabihin po, nagsasalita lamang po itong si Sara na parang kumbaga wala sa sarili. Diba? Ibig sabihin, itong kanyang sinasabi ay isang salita lamang po para pagtakpan ang kanyang sarili. Dahil alam niya na siya ang dapat managot sa lahat ng nangyayaring ito. Diba? Dahil kung hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para lamang utusan yung kanyang mga staff o yung mga staff niya na kung saan ay sunod-sunuran lamang po sa kanya, walang madadamay dito. Diba? Walang madadamay dito. Hindi madadamay si Lopez. Diba? Walang ibang may involve dito kundi si Sara lamang. Walang madadamay dito. Kung haharap lamang po itong si Sara, kung si Sara ang humarap o sumagot, wala eh. Kung siya sana ang sumagot at humarap sa mga tanong ng mga mambabatas doon sa Kamara, walang kahit sino man na madadamay at walang ganitong kaguluhan. Katulad po ng napapanood po natin ngayon. Pero dahil nga sa pilit niya itong tinatakasan, pilit niyang tinatago o kino-cover ang kanyang sarili na kung saan iba po yung kanyang pinambabato doon po sa Kamara. Kaya po nagkakaganito. Diba? So sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, alam ng nanay ni Atty. Lopez kung sino talaga dito ang dapat managot at sino dito ang dapat sisihin. Diba? Alam ng nanay ni Lopez yan. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, yung statement pong ito ni Sara Duterte, gusto niyang gawing bobo ang taong bayan. Alam naman natin, di ba, na hindi naman mangyayari yan kay Atty. Lopez kung hindi siya ang pinadala ni Sara Duterte doon sa Kamara. Alam natin na ang mga mambabatas dyan sa Kamara ay hindi basta-basta. Matatalino talaga yung mga yan. Hindi pwedeng lokohin mo yung mga yan at hindi pwedeng mag-ano ka doon, magsalita ka na lamang ng kasinungalingan. Diba? Dahil pag nagsinungaling ka dyan sa Kamara, talagang kulungan ang babaksakan mo. So, ngayon, alam ni Sara Duterte na mabubuking sila sa kanilang mga palusot. Bakit pa pinadala ni Sara Duterte sa Kamara ito pong si Atty. Lopez? Di ba? Kung talagang meron siyang concern dito kay Lopez. Alam niyo sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, sa sitwasyon pong ito, o sa usapin pong ito, nakikita ko po na mabilis na naguhugas kamay po itong si Sara Duterte. Nang sa ganun, ay maibaling po sa ibang issue o maibaling sa iba yung sisi na dapat po ay sa kanya isisi. No? Masasabi mo talaga na grabe yung kabulastugan nitong ni Sara Duterte. Para makaligtas siya, magdadrama siya kasama yung kanyang asong si Lopez o si Atty. Lopez. Ngayon, dumako naman po tayo sa ibang usapin
na kung saan konektado pa rin po dito sa ating pinag-uusapan ngayon. So, meron din po kasi akong napanood na isang video na kung saan dito po makikita mo na talagang dahil nga po sa nabuking na talaga ito pong si Sara Duterte, nawala na po siyang kumbaga nawala na po siya sa kanyang sarili na kung saan pinakita niya talaga yung kung ano ang tunay niyang kulay o pinakita niya ang tunay na kulay niya dito sa bidyong ito. Ito panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan para maintindihan po natin. So, ito. Yan, panoorin po natin. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno Sirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. So, kita niyo yung itsura ni Sara Duterte. So, dito mga minamahal ko mga kababayan, makikita niyo po yung mga naging reaction po nitong ni Sara Duterte dito. Diba? Na kung saan, wala na po talaga siya sa kanyang sarili. At syempre, nakita niyo naman na talagang stress na po itong si Sara Duterte. Malinaw po na parang hindi niya nakaya yung labanang ito. So dito mga minamahal kong mga kababayan, makikita mo rin na hindi na po, kumbaga, hindi na po ugali ng isang vice president o ng isang abogado o isang naging mayor o isang taong may pinag-aralan yung kanyang pinapakita dito, kundi isang taong sabog. Sabog sa droga. So, napansin ninyo mga minamahal kong mga kababayan. Narinig naman po ninyo, di ba? So, grabe po Vice President ka. Grabe ka magmura. Sabagay, hindi nakataka-taka. Di ba? Hindi nakataka-taka. Dahil anak siya ni Rodrigo Roa Duterte. So, dito, pinagmumura niya po itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ang ating House Speaker Martin Romualdez. So dito, makikita niyo po mga minamahal kong mga kababayan, parang umaaray na talaga.
parang umaaray na po talaga itong si Sara Duterte at talagang nakikita na po natin na hindi niya yata kaya yung mga nangyayari dito, na halos ikabaliw niya na, mga minamahal kong mga kababayan. So sa punto pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, para po sa akin dumating na yung oras, dumating na yung panahon, dumating na yung kumbaga yung kabayaran sa lahat ng mga ginawa nila, sa mga taong inapi nila, sa mga taong pinapatay nila, sa mga taong bayan na kung saan ay ninanakawan ni Sara Duterte o ninanakawan nila, at maging sa mga ginawa nila sa ating mahal na Pangulo, na kung saan po siniraan nila. Kumbaga gusto nilang gawin ang lahat para lamang po sila ay manatili sa kanilang posisyon. Ngayon, ito nakikita nyo naman yung mga naging bunga po. Naging bunga ng lahat ng kasamaan ni Sara Duterte. Kung babalikan po natin yung mga nagdaang buwan na kung saan ay namamayagpag po, at hinahayaan lamang po ng ating mahal na Pangulo na gawin ng mga Duterte yung kanilang mga paninira laban po sa ating mahal na Pangulo. Hinayaan po sila. Mayroon po silang tinatawag na maisog rally na kung saan ginagawa po nila itong ang unang labas nito, prayer rally daw na kung saan wala naman talagang prayer rally. Merong nangyayaring rally pero paninira rally. So hinayaan po sila ng ating mahal na Pangulo noong mga panahon na yon. So habang sila ay naninira, nagtatrabaho lang po ang ating mahal na Pangulo sa abot po ng kanyang magagawa. Habang ito naman po mga Duterte ay naninira, kasama po itong si Sara Duterte. Kasama po itong si Sara Duterte. Isa na po yan kung saan isa siya sa nanira po kay mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan po ng peking video na pinalabas ni Roque, na kung saan po ay nandoon po daw di umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung video na yun na nagda-drugs. Nagkita nyo na kalaunan natuklasan na peke. At yung kung di ako nagkakamali, yung tungkol po sa dito po kay Morales, tungkol doon sa PIDEA link na nadamay pa dito pati si Maricel Soriano, di ba? So ngayon yung bunga nito, sa totoo lang, yung bunga ng lahat ng ginawa nila ay sila lang din po ang nagdurusa, hindi po ang ating mahal na Pangulo. Kaya para po sa akin, mga minamahal kong mga kababayan, kung ano man po ang nangyayari ngayon dito kay Sara Duterte, yan po ay bunga ng kanilang kasamaan. Yan po ay bunga ng kanilang kahayupan. Yan po ay bunga ng kanilang pagiging demonyo o traidor sa ating bayan. So, okay. Tuloy po tayo, mga minamahal kong mga kababayan, sa video pong itong ating pinanood ngayon. Okay, dito nakita po ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, na nagbanggit po si Sara Duterte o nabanggit po nagbanggit siya ng isang envelope, na dahil po daw sa isang envelope nasisira po daw yung reputasyon o yung pagkatao po ng mga tauhan po nito ni Duterte. O sa madaling salita, sinisira daw ang mga dignidad ng mga tauhan ni Sara Duterte sa OBP dahil lang po sa envelope nito. Ang tanong, di ba? Napakasimple lang. Ang tanong, ayon po sa pag-iimbestiga ng Quadcom at ayon po sa pag-iimbestiga din ng ating mga otoridad, halos lahat po ng mga tao ni Duterte diyan sa nasabing opisina ng OBP ay katulad niya na mandarambong at magnanakaw. Katulad po ni Attorney Lopez, na kung saan ang katotohanan po sa kanyang buhay o katotohanan sa buhay nitong o sa pagkatao ni Lopez ay kinukuberan lamang po ng kanyang mga natatanggap na award, di ba? Nakukuberan lamang. Pero ang totoo, ito po ay talagang likas na mandurugas.
Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, nararapat lamang po na ito pong si Lopez ay hindi lamang po makulong kundi mamatay kasama po ni Sara Duterte na isang tambalustay. Alam nyo, napakagaling po magdrama. Napakagaling po magdrama nitong ni Sara Duterte. Sa bidyong ito, talagang akalain mo naman na totoo. Totoo. Talagang akalain mo totoo. Kasi, di ba, ang galing magaling mga kababayan ko. Pero, wag po kayong magpapadala. Wag po kayong magpapadala sa, kumbaga, kaartistahan po nitong ni Sara Duterte. Ito po'y nag-aral. Ito po'y nag-aaral ng pagiging artista. Tinuruan po ito. O hinubog po ito ng gusto ng kanyang ama para po mailigaw ang taong bayan sa katotohanan. Nakita nyo naman, di ba? Nakita nyo naman po kung gaano kagaling umacting itong si Surmao, na kung saan reyna ng mga halimaw at mga bakulaw. So, sa totoo lang po, mga minamahal ko mga kababayan, sa galing nitong magdrama, sa totoo lang, sa galing nitong ni Sara Duterte magdrama, tatalunin po niya ito pong si Sharon Cuneta, maging si Vilma Santos. Yan ang totoo. Wala pong sinabi kay Sara Duterte si Nora Honor. Kaya, kung itong si Sara ay naging artista, sa totoo lang, lahat ng mga title na Diamond Star, Megastar, ay malulusaw po sa kanya. Malulusaw sa kanya sa husay nitong magdrama. Grabe. Pangpamas award talaga. Mana sa ama. So, hindi na rin po yung katakataka, mga minamahal ko mga kababayan. Hindi na katakataka yan. So, kung ano man po yung nakikita ninyo ngayon, yan po lahat ay drama lamang. Huwag po kayo magpapadala kay Sara. Kung ano man po yung pinapakita nakita nyo naman, di ba? Doon pa lang sa drama ni Lopez. Gusto niyang sirain, gusto niyang magpanggap na inaapi siya doon sa camera. Pero hindi alam ni Lopez na kumbaga may nakahandang mga video na kung sakaling magdrama sila, ay may panapat. May panapat po ang ating kamera sa mga kasinungalingan ni Lopez. So, malalaman po natin yan sa Lunes. Diba? So, itong pagmumura po ni Sara Duterte, nakita niyo naman, hindi po gawain niya ng isang normal at may tamang pag-iisip. Diba? Hindi nga nagmura yung ating mahal na Pangulo ng mga panahon na sinisiraan ni Sara Duterte. Diba? Ang ating mahal na Pangulo. Hindi nga nagmura ang ating mahal na Pangulo nung sinabi ni Digongyo na adik ang ating mahal na Pangulo. Walang ganun sinasabi si House Speaker Romualdez, yung ganung mga reaksyon ni Sara. Wala siyang ganun. Wala siyang ganung mga nilabas na salita. Sa halip, nagpakatao, naging makatao, naging makadiyos, naging makabayan lalo ang ating mahal na Pangulo at pinakita niya yung kanyang magandang magagawa para po sa ating bayan. So, dahil po sa mataas na po yung ating pag-uusap, so muli po, maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, sa inyo pong patuloy na pakikiisa dito po sa ating programa. Ang reaction mo, birada ko. Maraming salamat po. Muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.